Kilala nyo ba ang halaman na to? At ang buto na ito? Lumalago siya at yumayabong at pinagpupugaran ng mga ibon. Ito ang mustasa. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Sa oras na ito, nandito naman po muli ako ay maghahatid sa inyo ng salita ng Diyos, magsishare sa inyo tungkol sa magandang balita ni Kristo. Sa oras ito, meron akong share sa inyo ng isang verse, na itong verse na to ay magbibigay sa atin ng kagalakan at kalakasan upang tayo ay lalo pang maging masigasig sa pananampalataya, upang lalo tayong magsumikap na lumago ang ating spiritual na buhay o yung ating pananampalataya. Kasi habang tayo'y tumatagal sa paglilingkod sa Diyos, lalo tayong nahuhubog, lalo tayong tumitibay, at lalo tayong nagiging matured sa ating pananampalataya, dahil habang tumatagal, lalo pa nating nakikilala ang kadakilaan ni Kristo, ang kadakilaan ng Diyos. Kaya sa oras na to, meron akong babasahin sa inyo na isang verse na talagang napakaganda at magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan at inspirasyon sa ating buhay, kung paano tayo lumago ang ating spiritual na buhay. Babasahin ko lang ang verse na ating makikita dito sa Book of Matthew chapter 17 verse 20. Babasahin ko lang. Sumagot si Jesus, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya na kasinlaki ng buto ng mustasa, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat. Walang bagay na hindi niyo kayang gawin. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Sa umagang ito, bago tayo magsasimula, nais ko muna kayong bigyan ng isang pag-inganyo o isang paanyaya na tayo po ay magpatuloy lang sa Panginoon. Huwag tayo mawala ng pag-asa, dahil ang Diyos ang pag-asa. Okay, sa ating nabasa dito sa Book of Matthew chapter 17 verse 20, may isang bagay sa dito na binanggit si Jesus Christ, yung buto ng mustasa. Maliban sa pananampalataya, nabanggit siya dito ang buto ng mustasa. Ano ba ang buto ng mustasa? Ang buto ng mustasa po, ito po ay isang napakaliit na buto. Sabi nga dito sa ibang mga explanation, sa ibang mga theologians, ito ay gatuldok lang ang laki ng buto na ito, ng mustasa. Parang tuldok lang. Ibig sabihin, napakaliit na buto. Pero pag ito daw ay naalagaan at lumago, ito ay lumalaking halaman o parang puno na pwedeng pagpugaran o pagdapuan ng mga ibon. Ibig sabihin, maliit lang na buto, pero pag yumabong at lumago, malaking halaman o pwede siyang maging puno at pwede pamahayan ng mga ibon. Ngayon, binanggit dito ni Jesus Christ ang pananampalataya, kasi doon sa Book of Luke, nabanggit dito na tinatanong ng mga hinihiling ng mga alagad ni Jesus Christ na, tulungan mo kami, Panginoon, kung paano kami lumakas ang aming pananampalataya.
paano tumibay at lumaki ang kanilang pananampalataya o pananalig sa Diyos. Kaya nabanggit ni Jessica sa kanila na sabi niya, sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya na kasinlaki ng buto ng mustasa, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat kayo roon. Nabanggit ito ang pananampalataya na kung saan ito ang pinaka-keyword dito, yung pananampalataya. Naramdaman kasi ni Jesus Christ na ang mga kanyang mga alagad ay medyo humina ang pananampalataya. Kahit nga doon sa paglalayag nila sa bangka, di ba? Natakot sila nung umalon, bumagyo, bumugso ang malakas na hangin, at ginising nila si Jesus Christ at ginising na, guro, malulunod po tayo. Ngunit pag tayo ni Jesus Christ, pinatigil niya ang alon at ang malakas na hangin. At sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, where is your faith? Nasaan ang inyong pananampalataya? Kaya napapansin ni Jesus Christ na ang kanyang mga alagad hindi pa ganoon kalaki ang kanilang pananampalataya. Kaya inihambing niya dito ang isang mustasa na maliit lang pero yumayabong pag ito'y tumutubo. Na ang sa pamamagitan ng pananampalataya na pwedeng malipat ang bundok sa dagat, sabi sa Lucas. Sa Lucas, yun. Ang sabi dito, masasabi ninyo sa bundok na ito. So, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat sa pamagitan ng pananampalataya. Kasunod, walang bagay na hindi ninyo kayang gawin sa pamagitan ng pananampalataya. Pinipaliwanag lang dito ni Jesus Christ na may magagawa tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Kasi ang ating pananampalataya, yun ang magiging susi upang tayo ay tugunin ng Panginoon ang ating pananalig sa Diyos. Kung gaano ba tayo kalaki ang pananampalataya sa Diyos. Kaya kung tayo ay may malaking pananampalataya, kahit ang bundok na sinasabi dito ay lilipat, susunod ang bundok. Pwede, ano ba ang binabanggit dito? Ito ba ay literal na bundok na sinasabi? Pwede po siyang ilagay natin sa spiritual, kasi bundok yun eh. Sa literal, hindi pwede yung bundok yun eh. Sa literal, ang bundok, ito yung mga problema. Bundok, hadlang sa ating pamuhay. Sagabal sa ating pamuhay, itong bundok na to. Kaya sinabi ni Jesus Christ, kung mayroon kayong pananampalataya, sabihin nyo sa bundok, kung mayroon tayong pananampalataya sa Diyos, kaya nating lagpasan ang mga problema. Ang mga bundok na ito, ang mga hadlang sa ating paglilingkod. Kaya wag nating hayaan na itong mga problema ang siyang magpapapigil sa ating paglilingkod sa Diyos upang ang ating pananampalataya ay maapektuhan at bumaba hanggang sa tuluyan na tayong mawala na sa Panginoon. Yan ang purpose ng bundok o ng mga problema. Yung dinidiscourage ang buhay natin, yung ating spiritual buhay. Dinidiscourage tayo upang tayo ay manghina. Ngayon, kung ang ating pananampalataya ay malaki, iyon ay kayang labanan ang mga problema o kaya niyang i-overcome, kaya niyang lagpasan o pagtagumpayan ang mga problema dahil sa ating napakalaking pananampalataya sa Diyos. Ngayon, ang binabanggit dito na butil ng mustasa, ito ay napakaliit. Ibig sabihin, maliit na pananampalataya. Mga kapatid, hindi dito binabanggit, hindi ibig sabihin sa maliit na mustasa na butil ay maliit na yung pananampalataya. Ang pinapaliwanag dito ay
kung gaano katapat ikaw sa iyong pananampalataya. Yan ang binabanggit dito. Kahit maliit man ang iyong pananampalataya, gaano man kalaki o kaliit ang iyong pananampalataya, kung ito man ay totoo at buo ang iyong puso na mangyayari iyan at iyan ay gagawin ng Diyos, mangyayari yun dahil sa iyong pananampalataya. Kaya ganun, kaya malaki ang epekto ng pananampalataya. Ang pananampalataya na tapat at totoo, yung hindi pananampalataya na kung dumating ang mga trials, wala na nadi-discourage ka na. Hindi yun. Ang totoong pananampalataya sa Diyos na kahit may mga trials o pagsubok, nagpapatuloy. Kahit nanghihina, kahit nanglulupaypay, nagpapatuloy. Kasi normal lang sa atin ang manglupaypay at kung minsan ay manghihina dahil tayo ay tao. Pero dapat hindi nawawala ang ating pananampalataya. Kaya sinabi dito na kahit kasing liit ng buto ng mustasa ang iyong pananampalataya, dahil kapag tayo ay nagpapatuloy, yumayabong. Diba? Kahit maliit ang ating pananampalataya, sa tagal ng ating paglilingkod sa patuloy na pananalig at pananampalataya sa Diyos, lalo itong yumayabong at lumalaki ng lumalaki. Parang mustasa. Nakita niyo yung ilustrasyon ni Jesus Christ dun sa mustasa? Maliit lang, pag itinanim, lumalaki. Pag itinanim mo, una, didiligan. Alaga ng alaga. Hanggang sa tumubo, sumibol, lumalaki ng lumalaki. Dilig ng dilig, alaga. Ganon din ang ating pananampalataya. Sa una, maliit lang ang iyong pananampalataya. Habang ikaw ay nagpapatuloy, panay ka simba, nagpapatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon, hanggang lumalalim na ang iyong pagkakilala kay Kristo, pagkakilala sa Diyos. Kaya, lumalaki ng lumalaki ang iyong pananampalataya, lumalago, hanggang sa nagiging ilaw ka na ng tahanan o nagiging halimbawa ka na sa marami, sa iyong mga kakilala o mga kaibigan. Tino mustasa, tino mo, napakagandang ilustrasyon ni Jesus Christ. Maliit ang mustasa, lumaliit, sumisibol, lumalaki ng lumalaki, hanggang sa malaki ka na. Ang sabi ng Bible, hanggang sa ito ay pinanahanan ng ibon. Ibig sabihin, pag malaki na ang iyong pananampalataya, nagiging halimbawa ka na sa iyong kapwa sa pananampalataya. Yan ang sinasabi ni Pablo kay Timothy sa kanyang sulat na huwag mong hayaang hamakin kanino naman dahil sa iyong kabataan, sa halip maging halimbawa ka sa pananampalataya sa magandang asal. Nabanggit ang pananampalataya. Kaya napakaganda pag malaki na ang iyong pananampalataya, magiging halimbawa ka na sa mga maliliit pa na pananampalataya. Kumbaga sa nakikita kanila, bakit si Brad dati, di ba, hindi yan ganun ka faithful, pero tumatagal, yung lumipas na ang maraming taon, kita mo ngayon, ang laki ng kanyang pananampalataya, talagang faithful na sa Panginoon. Ganun ang ibig sabihin ng butil ng mustasa. Maliit, pero habang tumatagal, yumayabong, lumalaki yung pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa oras na to, kung baguhan ka pa lang, kung bago mo pa lang nakilala si Kristo, hindi pa ganun ka tagal ikaw na naglilingkod sa Panginoon, magpatuloy ka lang. Habang nagpapatuloy ka, makikilala mo ang kadakilaan ng Diyos. Makikilala mo ang kadakilaan ni Kristo. At habang nakikilala mo ang kadakilaan ni Kristo, lalong lalaki ang iyong pananampalataya sa Kanya. Dahil makikita mo ang pag-asa natin na kay Kristo lang matatagpuan. Dahil sa ating pagpapatuloy na
paglilingkod sa Kanya, lalo natin siyang nakikilala ang ating Panginoong Hesukristo. Lalo natin nakikita kung gaano ka dakila at kung gaano kalawak ang Kanyang biyaya sa atin. Purihin ang Panginoon, nawa ang mensahe na to sa inyo ay nagbigay ng pag-unawa tungkol sa pananampalataya na magpatuloy lang tayo. Kahit bago pa lang tayo sa church, magpatuloy lang tayo. Huwag tayo ma-discourage. Hayaan natin ang mga temptation na yan. Hayaan natin ang mga libak-libak na yan o mga chismis-chismis sa labas. Kasi habang lumalapit ka sa Diyos, lalo kang hinihila ng mga kalaban para ikaw ay hindi ka magpatuloy. Pero kapag nagpapatuloy ka, makikita mo kung paano ka gagabayan, iingatan at pagpapalain ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon. God bless us all.